And now we come to the time of dissolving. Gawa tayo ng Biko Yema. Good morning sa inyong lahat mga kamamsi ko. Meron tayo ditong kalahating kilo na malagkit na bigas. Gagawa tayo ng isang kakanin mga kamamsi. So hugasan muna natin ito ng 3 beses. Pagkatapos nating mahugasan yung ating malagkit na bigas ng 3 beses, naglagay ako ng 2 in 1/2 cup na pangalawang gata, or pwede nyong gamitin 2 in 1/2 cup na tubig. So ayan, binuksan na natin ang ating stove. Kapag kumukulo na, medyo haluin nyo yan para hindi dumikit sa ilalim. Saka nyo pahinain yung apoy. So ayan, luto na yan mga kamamsi. Magluto na tayo. 1 in 1/2 cup na kakanggata, white sugar, ubi flavor. Depende na po sa tingkad ng kulay ang gusto ninyo. Saka natin haluin. Halu-haluin nyo lang muna. Medyo pa-oil natin ng konti para hindi malutak yung ating lulutuin. Kalahating kilo lang ito mga kamamsi. 2 cups at konti. Yun ang sukat niya. So, ayan, okay na to mga kamamsi. Off na natin ang ating stove. Set aside muna natin ito. Luto na tayo ng ating toppings. Maglagay tayo ng 1/4 cup na evaporated milk, isang XL na egg yolk, 1/4 teaspoon na vanilla, 1 cup na condensed milk, naka-off pa po yung ating stove mga kamamsi. I-mix nyo munang mabuti before natin buksan yung ating stove. Salain natin. Nabuksan na natin ang ating apoy into low heat. Then, continuous lang po yung halo para hindi maging itlog. Nakita niyo yan mga kamamsi, nag-change na yung color niya into color, medyo brown siya ng konti. So, tanggalin na natin to at malapot na to. Ayan, no? Kapag nakikita nyo yung ganyan yung kulunan niya, ayan, no? Medyo na golden brown siya ng kaunti. So, i-off na natin ang ating stove. Katamang-tama na yan na ating pang toppings. Then, continuous nyo lang yung halo hanggat mainit pa para hindi magbuo-buo bago ninyo ilagay dun sa ating biko. Ganyan po yung color niya. Nag-change po yung color niya. Ang ganda ng pagkakaluto niya mga kamamsi. Sa mga walang oven, so gayahin nyo ako. Yung may mga oven, pwede nyo po itong isa lang sa oven. Kayo na po ang mag-control sa inyong oven kasi hindi po talaga ako marunong mga kamamsi. Grabe mga kamamsi, ang sarap ng pagkayema niya. Hindi siya masyadong matamis kaya tamang-tama lang yung ginawa natin. So magpapabaga muna ako ng apoy. Gumamit lang ako ng takip ng kaldero, yung sira natin na takip ng kaldero, yung walang butas mga kamamsi. Or kung may butas man, lagyan nyo lang ng konting foil. Naglagay lang ako ng baga sa takip ng kaldero, saka pinatong ko lang para medyo mag-golden brown yung pinakaibabaw ng ating Biko Yema. Tingnan nyo to mga kamamsi, nauna na pumala yung pinakagitna. So ang gagawin nyo lang, i-adjust nyo lang yung inyong uling, ilalagay nyo sa tabihan para hindi masunog yung nauna na part na naging golden brown. So, eto na mga kamamsi ang ating Biko Yema na tamang-tama sa ating medianoche. Palamigin nyo po muna bago nyo slicein mga kamamsi. Ito ay mainit pa pero kailangan kong picturean para sa inyo. Wow! Napakasarap niya mga kamamsi. Sandaling-sandali nyo lang po itong paiinitan para po hindi masunog sa ibabaw. Para-paraan lang para tayo ay makakain ng Biko Yema na walang oven. Ilalagay ko po sa description box ang lahat ng aking ginamit. Hindi po siya masyadong matamis. Tamang-tama lang po.